Gabi, tahimik ang paligid, malalim ang dilim. Sa maliit na dampa sa labas ng bayan, si Sisa ay nagmamakaawang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang dalawang anak. Sa loob ng kanilang munting dampa, nagluto si Sisa ng simpleng pagkain para sa kanyang mga anak. Hindi pa man dumating ang dalawang anak, unang dumating ang asawa ni Sisa. Isang lalaking tamad, iresponsable at walang pakialam sa hirap ng kanilang buhay. Pagtira mo lang ako ng piso, sasawarin ni Basilio. Boses mula sa labas, may tugtog ng pag-asa. Inang! Inang! Buksan niyo ang pinto! Anak ko! Inang, huwag po kayong matakot. Si Crispina ay naiwan sa kumbento. Ako lamang po ang nakataka. Diyos ko! Salamat na tinigtas mo siya! Ngunit anak, maaari mo bang ilatali ang mga nangyari sa inyo, Crispin? Si Crispin po ay pinagbintangan ng Sakristan Mayor na nagnakaw ng 2 unsa ng ginto. Ngunit ina, hindi yun magagawa ni Crispin. Pinagbintangan lamang si Crispin dahil mahirap lang tayo. Kumain ka muna, anak. Huwag na ina, bigyan na lamang po ako ng isang basong tubig. Alam kong ayaw mo ng tuyo. Ipinaghanda kita ng masarap na pagkain. Ngunit inubos ito ng inyong ama. Kaawa-awa kong anak. Ngunit ina, hindi ka po ba niya sinaktan? Hindi naman, anak. Ina, mas mabuting tayong tatlo na lamang magsama-sama. Kayo, si Crispin, at saka ako. Anak, gising! Nananaginip ka yata! Anak, ano ang iyong napanaginipan? Sabihin mo sa akin at ako hindi makatulog. Ina, nanaginip ako na nag-aani tayo sa isang bukid. Ina, ayaw ko na po magsakistan. Sunduin niyo na po si Crispin at kunin ang aking huling sweldo. Bakit? Inang, sa paglaki po ay magsasaka na lang po ako at mag-aararo. Hindi ba mas mainam iyon? Inang, hindi na po ako magsasakristan. O sige anak, kung yan mas makakabuti sa inyong dalawa ni Crispin. Ito, ma! Ay, hindi mo hirap na eh.